10 taon akong nagsakripisyo para sa asawa ko, pero itinapon niya lang ako matapos niyang nakawin ang lahat ng ari-arian ko. Habang nagpapakasasa siya sa piling ng kanyang kabit, tanging mga sirang pangarap ang itinira niya sa akin. Wala kang kwenta kung wala ako. Bulyaw niya bago ako pinalayas. Ngunit nagkamali siya. Babawiin ko ang bawat dumi ng iyong pangalan gamit ang sarili kong talino. Ngayong muling bumabangon ang reynang binalasubas niyo, handa na ba kayong mabulag sa ningning ng aking tagumpay? 10 taon, isang dekada. Ganoon nakatagal mula ng talikuran ni Elena Mendoza ang kanyang mga blueprints, ang amoy ng bagong tabas na damo, at ang pangarap na maging isa sa mga pinakamahusay na landscape architect sa bansa. 10 taon na niyang ipinagpalit ang kanyang T-square at mga plano para sa sandok, kaldero, at sa pagiging isang full-time na may bahay at ina. Hindi niya ito pinagsisihan. Sa bawat umaga na nakikita niya ang maayos na tahanan sa Ayala Alabang, ang malinis na damit ng kanyang asawang si Ricardo, at ang masayang paghahanda para sa kanilang 2 anak, naroon ang isang uri ng kasiyahan. Ito ang bagong obra niya, ang Pamilya Mendoza. Ngayong gabi, espesyal. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Ang buong bahay ay nalalanghap. Ang halimuyak ng paboritong pagkain ni Ricardo, isang mamahaling steak na niluto niya ng perpekto, may kasamang buttered vegetables at mashed potatoes. Sa gitna ng kanilang eleganteng dining table, isang bote ng red wine na matagal na nilang itinago para sa okasyong ito ang naghihintay. Ang mga kandila ay nakasindi na, nagbibigay ng mainit at romantikong liwanag sa silid. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ni Elena ang hardin, ang nag-iisang lugar kung saan nararamdaman pa rin niya ang dating sarili. Ang mga rosal, bougainvillea at mga halamang ornamental ay alagang-alaga niya. Bawat sulok nito ay disenyo niya. Ito ang kanyang munting paraiso, ang kanyang santuaryo. Habang hinahaplos niya ang isang dahon ng monstera, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Kumusta na kaya ang mga dati niyang kasamahan sa firm? Siguro ay nagpapatayo na sila ng mga naglalakihang parke at resort. Ako na naman, nagpapatubo ng pamilya. Bulong niya sa sarili. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo. Napuno ng pananabik ang kanyang puso. Siguro ay pawi na ito. "Hello, mahal?" Sagot niya. Ang boses ay malambing. "Mahal, I'm so sorry," bungad ni Ricardo sa kabilang linya. May pagod sa boses nito, ang uri ng pagod na kabisado na ni Elena. May biglaang emergency meeting. A very important client from Japan just flew in. Hindi ko talaga pwedeng i-miss to. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Elena. Ang init sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig. Ganoon ba? Kahit saglit lang? Nakahanda na ang lahat, Ricardo. "I know, baby. I'm really, really sorry." Babawi ako, I promise. A big time promise. Don't wait up for me, okay? Baka gabihin ako ng sobra. "I love you." Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Ricardo ang tawag. Nakatitig lang si Elena sa telepono. Ang bango ng steak ay tila naging mapang-asar. Ang liwanag ng kandila ay tila nangungutya. Dahan-dahan, hinipan niya ang mga ito, isa-isa, hanggang sa lamunin ng dilim ang buong silid kainan. Naupo siya sa mesa, mag-isa. Ang dapat sana'y gabing puno ng selebrasyon ay naging gabi ng kalungkutan. Para maibsan ang bigat sa dibdib, binuksan niya ang kanyang laptop para mag-check ng email, isang paraan para ilibang ang sarili. At doon niya nakita isang email mula sa bangko. Ang subject, "Your Platinum Credit Card Statement of Account." Nagtaka siya. Ang lahat ng bill at statements ay dapat dumidiretso sa email ng sekretarya ni Ricardo. Ito ang kanilang kasunduan 10 taon na ang nakalipas para hindi na siya ma-stress sa mga bayarin.
Bakit napunta ito sa kanya? Siguro ay nagkamali lang ng type ng email address ang tagabangko. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang kalakip na PDF file. Ang unang pahina ay naglalaman ng mga karaniwang gastusin, groceries, bayad sa kuryente, matrikula ng mga bata. Ngunit nang mag-scroll siya pababa sa mga supplementary card transactions, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Tiffany & Co. PHP for 50,000 won. Diamond necklace. Shangri-La at the Fort. PHP 85,000 euro. Residential suite. 3 nights. Louis Vuitton green belt. PHP 275,000 hazo. Handbag. Nanlalabo ang kanyang paningin. Hindi niya matandaang natanggap niya ang mga ito. Ang huling alahas na binigay sa kanya ni Ricardo ay noong ika-5 nilang anibersaryo. Isang simpleng pares ng hikaw. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Ang kamay ay nanginginig na. At doon, sa huling pahina ang pinakamasakit sa lahat. Toyota Fortuner, PHP 2,400,000. Zero. Full cash payment. Nakatayo sa ilalim ng transaksyon ang isang pangalan na hindi niya kilala. Ang pangalan kung kanino nakapangalan ang rehistro ng sasakyan. Payi, Miss Vanessa Delgado. Kasunod nito ay isang maliit na digital note mula sa credit card company. Isang serbisyong nagpapahintulot sa cardholder na mag-iwan ng personal na mensahe sa resibo. For my one and only queen, happy anniversary. Binitawan ni Elena ang laptop na tila napapaso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang 4 na sulok ng kanilang marangyang bahay ay tila humihigpit sa paligid niya. Sinasakal siya. Ang steak, ang wine, ang 10 taon. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tumulo ang kanyang mga luha. Una, paunti-unti. Pagkatapos, humagulgol siya ng walang tunog. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang sigaw na gustong kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi mailarawan. Isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Iniikot sa bawat pagbasa niya sa pangalang Vanessa Delgado. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang bagay ang biglang lumitaw. Isang kislap, isang malamig at matigas na bagay ang pumalit sa naghihinagpis niyang puso. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Kalmado, puno ng layunin. Nag-dial siya ng numero, ang 24/7 VIP hotline ng bangko. Good evening. This is Video Platinum Customer Service. How may I help you? Sabi ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Good evening. Nais kong i-report na nawawala ang aking credit card. May ilang sandaling katahimikan. I see, ma'am. We will block the card immediately. Would you like a replacement? No, madiin na sagot ni Elena. I want it permanently blocked and all supplementary cards attached to it, effective immediately. Walang nakatulog kay Elena ng gabing iyon. Bawat tiktak ng orasan sa pader ay tila isang paalala ng 10 taon na inaksaya niya. Ang bawat anino sa kanilang malawak na silid-tulugan ay tila naghuhugis ng isang babaeng nagngangalang Vanessa. Ngunit hindi na siya umiyak. Ang mga luhang pumatak kagabi ay tila inubos na ang lahat ng kalambutan sa kanyang puso. At ang natira ay isang matigas at malamig na determinasyon. Kinaumagahan, ginawa niya ang mga bagay na palagi niyang ginagawa. Naghanda siya ng almusal, sinangag, itlog at longganisa. Nagtimpla siya ng kape. Ngunit ngayon, may pagkakaiba. Ang bawat galaw niya ay may bigat, may layunin. Isa na siyang aktres sa sarili niyang pamamahay, naghihintay sa pagdating ng kanyang pangunahing manunood. At dumating nga ito,
Bumukas ang pinto ng kanilang silid at pumasok si Ricardo. Gusot ang damit. Halatang hindi nakauwi. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at puno ng kumpiyansa, ay nababalot ngayon ng inis at pagkalito. Elena, tawag niya. Ang boses ay may bahid ng galit. Humarap si Elena mula sa kusina. Isang perpektong maskara ng pag-aalala ang nakapinta sa kanyang mukha. Ricardo, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang? Nag-alala ako. Wag na yan ang intindihin mo, sabi ni Ricardo, hinahagis ang kanyang coat sa sofa. Ang credit card, bakit hindi gumagana? I was trying to pay for dinner last night with the client and it was declined. Declined, Elena. Nakakahiya. Nagpatuloy si Ricardo sa kanyang pagrereklamo tungkol sa abala at sa kahihiyang idinulot nito sa harap ng isang mahalagang kliyente. Samantala, si Elena ay tahimik na nagsasalin ng kape sa tasa. Sa loob-loob niya, isang munting ngiti ng tagumpay ang sumilay. Ang unang hakbang at gumna ito. Ako rin nagulat. Mahal, sabi niya sa pinakamahinahon na boses. Tumawag ang bangko kagabi. Mayroon daw unusual and suspicious activities sa card. Sabi nila, for our protection, kailangan daw i-block muna. Kinabahan ako, akala ko na-hack tayo. Kaya pumayag na ako. Sinabi ko sa kanila na i-block na muna lahat para sigurado. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay nanliliit. Pinag-aaralan ng kanyang reaksyon, ngunit wala siyang makitang kahit anong bahid ng pagsisinungaling sa mukha ng kanyang asawa. Tanging ang dalisay na pag-aalala ng isang may bahay na nangangalaga sa pananalapi ng pamilya. Punyeta! Bulong ni Ricardo. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pagkairita sa bangko. Anong klaseng serbisyo yan? Tatawagan ko sila mamaya. This is unacceptable. Naupo ito sa mesa at nagsimulang kumain. Pinanood siya ni Elena. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap, ay kumakain ng almusal na inihanda niya habang walang kamalay-malay na sinimulan na niya ang paggiba sa mundong binuo nito sa kasinungalingan. Ako na ang tatawag mamaya sa bangko para ayusin, alok ni Elena habang inilalapag ang tasa ng kape sa harap nito. Kumain ka na lang dyan at magpahinga. Mukhang pagod na pagod ka. Tumangulang si Ricardo, abala na sa pagkain. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Isang maliit na aberya lang. Hindi niya kailanman inisip, kahit sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon, na ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng 10 taon niyang hinubog para maging sunod-sunuran, ay may kakayahang gumawa ng ganitong bagay. Pagkaalis ni Ricardo para ayusin ang gulo sa opisina, mabilis na kumilos si Elena. Ang suot niyang bestida ay pinalitan niya ng isang matagal ng nakatagong itim na blazer, pantalon, at sapatos na may takong. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang asawa ni Ricardo Mendoza. Ito si Elena, ang dating landscape architect. Ang opisina ni Attorney Gabriel Reyes ay nasa isang lumang gusali sa Makati, malayo sa mga naglalakihang tore ng salamin na madalas puntahan ni Ricardo. Si Gabriel ay isang matalik na kaibigan mula kolehiyo, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Elena, bati ni Gabriel, may ngiti, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata nang makita ang anyo ng kaibigan. Napadaan ka? Matagal na tayong hindi nagkita. May kailangan ako sa'yo, Gab, sabi ni Elena, walang paligoy-ligoy. Inilapag niya sa mesa ang isang kopya ng credit card statement. Bilang abogado ko, nawala ang nangiti ni Gabriel, kinuha niya ang papel at sinuri ito. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang noo ay unti-unting kumunot. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumingin siya kay Elena. This is bad, Elena. Pero ang pagiging two-timer
ay hindi sapat na basehan para sa annulment dito sa Pilipinas. Alam mo yan, psychological incapacity ang kailangan nating patunayan. Hindi lang yan ang problema, Gab. Sabi ni Elena, ang boses ay matatag. Gusto kong malaman kung nasaan ang lahat ng pera namin. Ang joint savings account namin, ang mga investment, lahat. Tumango si Gabriel. Kinuha niya ang telepono at may tinawagan. Habang naghihintay si Elena, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na, walang atrasan. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba ni Gabriel ang telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso. Elena, ang joint savings account ninyo? Halos wala ng laman. Nagkaroon ng sunod-sunod na malalaking withdrawal sa loob ng nakaraang taon. Ang natitira na lang ay sapat para sa mga gastusin ninyo sa bahay sa loob ng isang buwan. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Elena. Ngunit pinigilan niya ito. Inaasahan na niya ito. Ngunit ang marinig ito ng malakas ay ibang usapan. Ang lalaking nangako sa kanyang aalagaan, siya palang unti-unting umuubos sa kanilang kinabukasan. May mas malala pa ba dyan? Tanong ni Elena. Hinahanda ang sarili. Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa halip, binuksan nito ang isang drawer at inilabas ang isang makapal na pulang folder. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa palapit kay Elena. Bago ka pa dumating, nag-background check na ako ng kaunti. Malumanay na sabi ni Gabriel. May nagsabi sa akin na may problema ka. Elena, ang problema ay hindi lang ang pera ninyong dalawa. Binuksan ni Elena ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga papeles ng isang ari-arian. Pamilyar sa kanya ang lokasyon. Pamilyar sa kanya ang titulo. Ito ang lupang kinatitirikan ng bahay ng kanyang mga magulang sa Laguna. Ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang mga lolo't lola. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga dokumento. Isang loan agreement, isang mortgage contract, at sa ilalim nito, ang pirma ni Ricardo. At ang pirma niya, isang perpektong pekeng pirma. Hindi, bulong niya, hindi maaari ito. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng ibang kasagutan. Umaasang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang kaibigan ay awa at ang malagim na katotohanan. Hindi lang pera ang kinuha niya sa iyo, Elena. Sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng bigat. Ang bahay ng mga magulang mo sa probinsya, isinangla na niya. 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang biyahe mula Makati pabalik ng Ayala Alabang ay tila isang paglalakbay sa ibang dimensyon. Hindi na nararamdaman ni Elena ang sakit, ang kirot. Napalitan na yon ng isang nakabibinging pananahimik sa kanyang dibdib. Isang uri ng panlalamig na kumalat mula sa kanyang puso patungo sa dulo ng kanyang mga daliri. Manhid. Ang bahay ng kanyang mga magulang. Ang lupang pinamana pa ng kanilang ninuno. Ang lugar kung saan siya natutong maglakad. Kung saan itinanim ng kanyang ama ang kanyang unang puno ng mangga. Ang lahat ng iyon ay nakataya na ngayon sa isang kasinungalingan. Hindi na ito tungkol sa isang babaeng niloko. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay digmaan. At ang unang kailangan niyang gawin ay sirain ang palasyo ng kaaway, kahit pa ito ang palasyong minsan niyang tinawag na tahanan. Pagdating niya sa bahay, wala nang bakas, ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dumiretso siya sa kanilang walk-in closet. Ang isang panig ay puno ng mga mamahaling suit at damit panlakad ni Ricardo. Ang sa kanya naman ay puno ng mga simpleng bestida, mga pantalon, at mga t-shirt na pambahay. Ang uniforme ng isang perpektong asawa. Kumuha siya ng isang duster, ang pinakapaborito niyang isuot sa bahay dahil sa sobrang komportable nito. Ang tela nito ay malambot na, kupas na ang kulay sa paulit-ulit na paglaba.
Tinitigan niya ito. Ito ang simbolo ng kanyang pagkakakulong. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang matalas na gunting at walang anumang emosyon, sinimulan niyang gupitin ang duster. Una, isang maliit na hiwa. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa ang buong damit ay maging mga basahang walang silbi sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isa pa at isa pa. Ginugupit ang bawat piraso ng damit na nagpapaalala sa kanya ng babaeng nagbulag-bulagan sa loob ng 10 taon. Sa pinakasulok ng kanyang aparador, sa ilalim ng mga luma niyang gamit, may isang malaking kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, maingat na nakatupi, ay ang kanyang mga sandata mula sa nakaraang buhay. Mga itim na blazer, mga pencil skirt, mga silk blouse. Ang mga damit na isinusuot niya noong siya pa si Elena, ang kinikilalang landscape architect. Kumuha siya ng isang itim na power suit. Isinuot niya ito. Tamang-tama pa rin sa kanya. Humigpit ang tela sa kanyang likod, tila isang baluting matagal nang nakalimutan. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay matalim ang tingin. Diretso ang tayo, handa ng pumatay. Sunod niyang tinawagan ang isang kilalang real estate broker, isang babaeng naging kliyente niya noon para sa disenyo ng hardin nito. Cecilia, it's Elena Mendoza. Sabi niya sa telepono. Ang boses ay professional at malamig. I need to sell my house in Ayala, Alabang, and I need to sell it fast. Elena, kumusta ka na? Gulat na sagot ni Cecilia. Pero, bakit? Ang ganda-ganda ng bahay ninyo. I need it sold. Rush sale. I'm willing to go slightly below market value for a quick, clean transaction. The title is clean and it's under my maiden name. It was my property before the marriage. Ito ang kanyang alas. Ang bahay ay sa kanya. Isang bagay na hindi nagalaw ni Ricardo dahil ito ay mana niya sa kanyang mga magulang bago pa sila ikasal. Naramdaman ni Cecilia ang bigat at pagkaapura sa boses ni Elena. Okay, Elena, I understand. I'll be there in an hour with the paperwork. At gaya ng sinabi, dumating si Cecilia. Habang nililibot ng broker ang bahay para sa tamang pagtatasa, si Elena naman ay nag-iimpake na. Hindi ng mga damit o gamit, kundi ng kanyang buhay. Inilagay niya sa isang maleta ang kanyang mga diploma, ang kanyang portfolio ng mga lumang proyekto, mga litrato ng kanyang mga anak, at ang pulang folder na ibinigay ni Gabriel. The papers are ready, Elena, sabi ni Cecilia. Inilalatag ang kontrata sa malaking mesa sa kusina. Walang pag-aalinlangang pumirma si Elena. Ang bawat hagod ng kanyang ballpen ay isang hakbang palayo sa nakaraan. I'll find you a buyer within the week, pangako ni Cecilia. Cash buyer para mabilis. Thank you, Cecilia, sabi ni Elena, nakipagkamay sa broker. Nang makaalis na si Cecilia, hinarap ni Elena ang huling gawain. Naglakad siya papunta sa dining room, sa mismong lugar kung saan siya naghintay sa wala noong gabi ng kanilang anibersaryo. Inilabas niya mula sa pulang folder ang isang dokumento, ang petition for annulment na inihanda na ni Gabriel. Hinubad niya ang kanyang singsing pangkasal. Ang 10 taon ng pag-ibig, pag-asa at kasinungalingan na kinakatawan ng isang kumikinang na diamante. Maingat niyang inilagay ang singsing sa ibabaw ng petition papers sa gitna mismo ng mesa. Ito ang kanyang paalam. Ang kanyang deklarasyon ng kalayaan. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang maleta at naglakad palabas ng pinto. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay isang hakbang papalapit sa kanyang bagong sarili. Makalipas ang 2 araw, dumating si Ricardo mula sa kanyang business trip sa Palawan kasama si Vanessa. Pagod ngunit masaya, inaasahan niyang daratnan ang kanyang asawang sasalubong sa kanya ng may pag-aalala. Ngunit pagsapit pa lang ng kotse niya sa gate, isang malaking bagay ang sumalubong sa kanya. Isang malaking banner na nakasabit sa pader ng kanilang bahay. For sale prime property. Rush!
Contact Cecilia Realty. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ano to? Sigaw niya sa loob ng kotse. Mabilis siyang bumaba at pumasok sa bahay. Elena! Elena! Ang kanyang sigaw ay umaling-awngaw sa loob ng bahay na walang laman. Ang mga muebles ay naroon pa. Ngunit ang kaluluwa ng tahanan ay wala na. Tanging ang nakakabinging katahimikan ang sumagot sa kanya. Tumakbo siya papunta sa dining room at doon, sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang kumikinang na singsing at ang mga papeles sa ilalim nito. Nanginginig niyang kinuha ang dokumento. Binasa niya ang mga salita. Petition for annulment. Elena S. Rivas Mendoza versus Ricardo M. Mendoza. Isang hayop na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng galit, ng pagkagulat, at ng hindi makapaniwala. Hinagis niya ang mga papel sa sahig. Paanong nangyari ito? Ang kanyang maamo at sunod-sunurang asawa. Sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ito ay isang larawan ng sobre mula sa korte. Ang opisyal na summons. Kasunod nito ay isang maikling mensahe. You have been served. See you in court. Ang salamin ay nabasag sa 1,000 piraso, kasabay ng isang malutong na pagmumura na kumawala sa lalamunan ni Ricardo. Ang kamao niya, na dumudugo na ngayon, ay ibinaon niya sa pader ng isang soulless, rented condominium unit sa Bonifacio Global City. Ito ang pansamantalang impyerno niya. Punyeta! Hayop siya. Hinila niya ang isang mamahaling florera mula sa mesa at inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng nababasag na porselana ay hindi sapat para pagaanin ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Paano? Paanong nagawa ito sa kanya ni Elena? Ang kanyang asawa. Ang babaeng hinulman niya sa loob ng 10 taon para maging perpektong palamuti sa kanyang perpektong buhay. Ang babaeng dapat ay nasa bahay lang, naghihintay, umiiyak, nagmamakaawa. Pero hindi. Ang Elena na yon ay naglaho at ang pumalit ay isang halimaw na sumira sa lahat. Ibinenta ang kanyang bahay, kinuha ang kanyang mga anak. At ngayon, hinahamon siya sa korte? Hindi niya ako kilala. Bulong ni Ricardo sa kanyang sarili. Ang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang sariling refleksyon sa basag na salamin. Gusto niya ng giyera? Bibigyan ko siya ng giyera na hinding-hindi niya malilimutan. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado, si Attorney Salcedo, isang taong kasing dumi niya maglaro. Salcedo, bungad niya, walang anumang pagbati. I-file mo lahat. Lahat ng kaya mong i-file. Adultery, concubinage, lahat. At gusto kong mag-file tayo ng countersuit. Inaakusahan ko si Elena ng qualified theft. Ninakaw niya ang mga ari-arian namin. Pero Ricardo, sagot ng abogado sa kabilang linya, ang bahay ay nakapangalan sa kanya bago pa kayo ikasal. It's her paraphernalia property. At paano po natin, I don't care, putol ni Ricardo. Gawan mo ng paraan. Sabihin mong pinilit niya akong pumirma sa mga dokumento. Sabihin mong may problema siya sa pag-iisip. She's mentally unstable, delusional, hoarder, anything. Wasakin mo ang kredibilidad niya. Wasakin mo siya. Ito ang plano. Ang psychological incapacity na grounds for annulment, gagamitin niya yon laban kay Elena. Siya ang biktima rito. Siya ang asawang nagtatrabaho para sa pamilya, habang ang asawa niya ay unti-unting nababaliw sa loob ng kanilang mansyon. Oo, isang perpektong naratibo. Pagkatapos ng tawag, pumasok sa silid si Vanessa, nakasuot ng isang silk robe. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ricky, anong nangyayari? Natatakot ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Humarap si Ricardo at sa isang iglap, ang mukha niyang puno ng galit ay napalitan ng isang malungkot at kaawa-awang maskara. Nilapitan niya si Vanessa at niyakap ito
ng mahigpit. Si Elena, sinisira niya ako, Van. Sabi niya, ang boses ay tila nagpipigil ng hikbi. Sinisira niya tayo. Inaagaw niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Gusto niya tayong paghiwalayin. Pero, paano? Sinungaling siya, Vanessa. Bulong ni Ricardo sa tenga nito. Gumagawa siya ng mga kwento. Sinasabi niyang may iba akong babae para makuha niya lahat ng pera ko. At ngayon, ginagamit niya ang mga anak namin laban sa akin. She's a monster. Nakita ni Ricardo ang pagbabago sa mga mata ni Vanessa. Ang takot ay napalitan ng galit. Galit para kay Elena. Perpekto. Nahulog ito sa kanyang bitag. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Vanessa. Ang mga kamay ay nakakuyom na. Kailangan mong ipakita sa mundo kung sino talaga siya. Sabi ni Ricardo. Hinahaplos ang mukha nito. Kailangan mong ipagtanggol ang pag-ibig natin. Ang pamilya natin. Kinabukasan, sa isang upscale na cafe sa Greenbelt, abalang kausap ni Elena si Gabriel tungkol sa kanilang mga susunod na legal na hakbang. Sa wakas, pagkatapos ng ilang linggo ng kaguluhan, nararamdaman na niya ang bahagyang kapanatagan. Nagsisimula na siyang makita ang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Ngunit biglang may isang aninong tumabon sa kanilang mesa. Elena Mendoza. Napatingala si Elena. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng pamilyar lamang mula sa mga credit card statements, si Vanessa Delgado. Maganda, bata, at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Excuse me, kalmadong sagot ni Elena. Kahit na ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Huwag kang magmaang-maangan, mga agaw. Sigaw ni Vanessa. Sapat na para marinig ng lahat ng tao sa loob ng cafe. Nagsimula nang lumingon ang mga tao sa kanilang direksyon. Miss, I think you're mistaken, sabi ni Gabriel, tumatayo. Ikaw ang kabit, sigaw ni Vanessa, itinuturo si Elena. Sinungaling ka, sinisira mo ang buhay ng asawa mo para lang sa pera. Alam ng lahat na may problema ka sa pag-iisip. Iniwan ka niya dahil baliw ka. Bawat salita ay tila isang sampal. Ngunit si Elena ay nanatiling nakaupo. Pinipilit na panatilihin ang kanyang dignidad. Hindi siya magpapadala sa provokasyon. Ito ang gusto ni Ricardo. Isang eksena. Tapos ka na. Malamig na tanong ni Elena. Ang kalmadong reaksyon ni Elena ang mas lalong nagpagalit kay Vanessa. Ito ay hindi ang inaasahan niyang reaksyon. Ang inaasahan niya ay isang babaeng iiyak at magwawala. Sa sobrang inis, kinuha ni Vanessa ang baso ng tubig sa mesa at walang atubiling ibinuhos ito sa mukha ni Elena. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang malamig na tubig ay tumulo mula sa buhok at mukha ni Elena, pababa sa kanyang itim na blazer. Hindi pa nakontento, lumapit si Vanessa. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Elena at bumulong ng may kasamang ngisi. At isa pa pala, para hindi ka na umasa pa. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig muli ng lahat. Nagdadalang tao ako at si Ricardo ang ama. Magkakaroon na kami ng tunay na pamilya, isang anak na lalaki na magdadala ng kanyang pangalan. Sa mismong sandaling iyon, mula sa iba't ibang sulok ng kafe, sunod-sunod na nagliwanag ang mga flash ng kamera. Click! 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 Mga paparazzi. Doon napagtanto ni Elena. Ang lahat ng ito, ang mga sigaw, ang paninira, ang pagbuhos ng tubig, ang pag-amin sa pagbubuntis, ay isang palabas. Isang palabas na maingat na binuo ni Ricardo. At siya ang bida, ang kontrabidang pinahiya sa harap ng buong mundo. Ang video ay sumabog sa social media na parang isang wildfire. Kinaumagahan pagkatapos ng insidente sa cafe, nagising si Elena sa sunod-sunod na notifications sa kanyang telepono. Isang dating kaibigan ang nag-send sa kanya ng link sa isang sikat na gossip blog. Ang headline na nakasulat sa malalaking pulang letra ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sosyal na may bahay,
Nagwala sa isang cafe, kabit ng mister, sinabuyan ng tubig at inaway. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang pinipindot ang play button. Ang video ay maikli, maingat na pinutol at inedit. Nagsimula ito sa eksaktong sandali kung saan kinuha ni Vanessa ang baso ng tubig, ngunit ang anggulo ay mula sa likuran ni Vanessa, kaya hindi nakikita ang nauna niyang paninigaw at pambubuhos ng tubig. Ang nakikita lang ay si Elena, basang-basa, na biglang tumayo. Ang kanyang pagsigaw ng "Tama na!" ay pinutol para magmukhang siya ang nagsimula ng gulo. At ang pag-amin ni Vanessa sa pagbubuntis ay inilagay sa dulo na may kasamang malungkot na background music para palabasin na ito ay isang kaawa-awang biktima na ipinagtatanggol lang ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ang comment section ay mas malala pa. Grabe naman si Mrs. Halatang pera lang ang habol. Nakakaawa naman yung buntis. Kitang-kita sa mata niya ang takot. Tipikal na asawang nabaliw dahil iniwan. Move on na te. Isinara ni Elena ang kanyang laptop. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa kanya, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ito ang plano ni Ricardo. Hindi lang siya gustong talunin sa korte. Gusto siyang durugin sa paningin ng publiko. Gusto niyang tanggalan si Elena ng dignidad, ng kredibilidad, ng pangalan. Sa loob ng 2 araw, hindi lumabas si Elena sa kanyang tinutuluyang apartment. Nakatingin lang siya sa bintana, pinagmamasdan ng mundo na patuloy sa pag-ikot habang ang sa kanya ay gumuho. Ang unang bugso ng galit ay napalitan ng isang mapanirang pagdududa. Kaya ko pa ba to? Paano ako lalaban kung ang buong mundo ay galit sa akin? Nang 3 araw, habang nakaupo sa gitna ng kanyang sala, napatingin siya sa kahon na dala-dala niya mula sa kanilang lumang bahay. Ang kahon na naglalaman ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng lahat ay ang kanyang lumang portfolio, mga larawan ng mga hardin na kanyang dinisenyo, mga parke na kanyang binigyang buhay. Hinaplos niya ang isang larawan ng isang pampublikong parke na ginawa niya para sa isang syudad sa timog. Naaalala pa niya ang nangiti ng mga bata habang naglalaro sa damuhan na siya mismo ang pumili. Doon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Hindi siya papayag na ang kwento niya ay magtapos bilang isang baliw na asawa sa isang gossip blog. Hindi siya papayag na ang pangalang Elena Mendoza ay madungisan ng kasinungalingan ni Ricardo. Ang talento niya, ang pangarap niya, ito ang mga bagay na hindi kayang nakawin ni Ricardo. Tumayo siya. Ang pagdududa ay napalitan ng isang bagong apoy. Kung winasak ni Ricardo ang kanyang tahanan, gagawa siya ng bago. Kung dinungisan ni Ricardo ang kanyang pangalan, gagawa siya ng bagong pangalan. Gamit ang isang malaking bahagi ng perang nakuha niya mula sa paunang bayad sa bahay. Umupa siya ng isang maliit na opisina sa isang hindi pa masyadong kilalang gusali sa Ortigas. Walang laman ng opisina, kundi isang mesa, isang upuan, at ang amoy ng bagong pintura. Mula sa bintana, tanaw niya ang mga nagtataasang gusali na dinisenyo ng mga taong hindi tumigil sa kanilang pangarap. Itinaas niya ang kanyang telepono at sinimulan ang kanyang pagbangon. Tinawagan niya ang kanyang mga datihang kliyente, mga developer, at mga suppliers na nakatrabaho niya 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ang bawat tawag ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Oh, Elena, long time. Alam mo na, we're very happy with our current landscape architect. Maybe next time, sabi ng isa. Ang boses ay pilit na magalang. Elena, I'm sorry, I saw the news. Sabi naman ng isa pa, mas prangka. My company can't afford to be involved in that kind of public scandal. I hope you understand. Ang pinakamasakit ay ang tawag mula sa isang dati niyang kaibigan at kliyente. Elena, I'm sorry, sabi nito. Ang boses ay pabulong. Tumawag si Ricardo. He called everyone. Nagbabala siya na sino mang makipagnegosyo sa'yo
ay magiging kaaway niya. He's a powerful man, Elena. Walang gustong bumangga sa kanya. Ibinaba ni Elena ang telepono. Napaupo siya sa sahig ng kanyang walang lamang opisina, napasandal sa malamig na pader. 5 kontrata, 5 sigurado sanang proyekto. Lahat ay nawala sa isang iglap. Isinara na pala ni Ricardo ang lahat ng pinto bago pa man siya makahakbang. Doon siya tuluyang napaluha, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang apoy na nag-alab sa kanyang puso ay tila unti-unting namamatay. Nilalamon ng makapangyarihang anino ni Ricardo. Habang siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Gabriel, may dalang 2 tasa ng mainit na kape at isang folder. Nakita niya ang itsura ni Elena, ang pamumugto ng mga mata nito, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang isang tasa ng kape sa tabi ni Elena at naupo sa sahig sa tabi nito. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang katahimikan at ang bango ng kape ang pumuno sa silid. Sinabi niya sa lahat, "Nabaliw ako." Gab, basag ni Elena sa katahimikan. Ang boses ay paos. At naniwala sila. Walang natira sa akin. Hindi totoo yan. Mahinang sagot ni Gabriel. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. May natira pa. Ang talento mo. At yan ang hindi nila kayang sirain. Itinuro niya ang folder na dala niya. May isang proyekto, isang malaking high-end eco-resort na itatayo sa Nuvali, Laguna. Ang mga may-ari ay naghahanap ng isang disenyo na bago, makabago at may puso. Ang tema nila ay rebirth at new beginnings. Tumingin si Elena kay Gabriel. Isang maliit na kislap ng interes ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nuvali, ang lugar ng mga pangarap. Isa itong design competition. Pagpapatuloy ni Gabriel. Bukas ito sa lahat, kahit sa mga bagong kumpanya. Kung mananalo ka dito, Elena, hindi ka lang magkakaroon ng isang malaking proyekto. Ibabalik mo ang pangalan mo sa industriya. This is your chance to start over. Para ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Kinuha ni Elena ang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay ang mga plano, mga requirements at ang vision ng proyekto. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang mga ideya ay nagsimulang dumaloy sa kanyang isipan. Ang mga puno, ang mga bulaklak, ang daloy ng tubig. Ang apoy sa kanyang puso na akala niya'y namatay na, ay muling nagsimulang mag-alab, mas maliwanag kaysa dati. "Salamat, Gab," sabi niya. Isang tunay na ngiti ang unang beses na sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng maraming araw. "Salamat dito." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi na si Ricardo o si Vanessa ang nasa isip ni Elena. Ang kanyang mesa ay puno na ng mga sketch paper. Ang kanyang mga kamay ay puno ng tinta mula sa kanyang panulat. Buhay na buhay siya. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang pagbabalik. Puno ng pag-asa, binuklat niya ang huling pahina ng project brief. Ang pahina na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kliyente at sa mga hurado ng kompetisyon. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Nakatatak sa itaas ng dokumento, sa ilalim ng logo ng developer, ang isang pangalang napakapamilyar sa kanya, developer, Mendoza Prime Holdings. Nanginginig niyang iskan ang listahan ng Board of Directors na magsisilbing hurado sa final presentation at sa pinakatuktok, sa ilalim ng titulong Chairman of the Board, ay ang pangalang sumira sa kanyang buhay. Mr. Ricardo M. Mendoza. Ang hagdan na inaakala niyang daan paakyat ay isa palang patibong na magdadala sa kanya pabalik sa impyerno. At si Ricardo ay naghihintay sa ibaba, nakangisi. Ang araw ng presentasyon ay dumating. Habang papasok,
Sa nagtataasang gusali ng Mendoza Prime Holdings, ramdam ni Elena ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito ay isang halo ng takot at pananabik. Ang gusaling ito, ang pangalang ito, ay simbolo ng lahat ng sakit at pagtataksil na dinanas niya. Ngunit ngayon, papasukin niya ito hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Suot ang kanyang pinakamatalim na sandata, isang navy blue, power suit, at ang kanyang talinong 10 taong ikinubli. Naglakad siya papasok sa boardroom. Malamig ang hangin sa loob, at ang haba ng mesa na gawa sa mahogany ay tila isang larangan ng digmaan. Sa paligid nito ay nakaupo ang mga makapangyarihang lalaki na bubuo at sisira sa mga pangarap. At sa pinakadulo ng mesa, sa pinakamalaking silya, nakaupo ang hari ng kanyang nakaraang impyerno, si Ricardo. Nang makita siya nito, isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiti na nagsasabing, "Anong ginagawa mo rito? Sa teritoryo ko?" "Ladies and gentlemen of the board," panimula ni Ricardo, ang boses ay puno ng pilit na formalidad. Para sa ating huling presentasyon ngayong araw, isang bagong kumpanya. Bigyan natin ng pagkakataon sina Miss Elena Mendoza ng Luntian Landscapes. Sinadya niyang bigyan ng diin ang kanyang pangalan. Tila ba ito ay isang biro? Tumingin ito sa mga kasamahan sa board. Ang ilan sa inyo ay maaaring kilala na siya sa ibang kapasidad, mas domestiko. Isang tawa ang narinig mula sa isang sulok. Ramdam ni Elena ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Ang panlalait ay direkta at walang awa. Gusto siyang ipahiya ni Ricardo bago pa man siya makapagsalita. Gusto nitong ipaalala sa lahat na para sa kanya, si Elena ay isang hamak na may bahay lang na naglalaro ng negosyo. Huminga ng malalim si Elena. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ricardo, ngunit hindi niya ipinakita ang sakit. Sa halip, isang malamig na katahimikan ang kanyang isinukli bago niya ibinaling ang kanyang atensyon sa buong board. Hindi niya pinansin ang patutsada. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang gawa ang magsasalita para sa kanya. "Magandang umaga po sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at puno ng awtoridad. Nagulat maging si Ricardo sa kumpiyansang narinig. Pinindot niya ang remote. Ang unang slide na lumabas sa malaking screen ay hindi isang magandang disenyo. Ito ay isang larawan ng lupain sa Nuvali Tigang, walang buhay at puno ng mga bato. "Ito," sabi ni Elena, "ang nakikita ng karamihan. Isang blankong canvas, isang problema. Ngunit ang nakikita ko ay isang pangako." Naglakad siya sa harap ng screen. Ang tema ng proyektong ito ay Rebirth, isang bagong simula. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng muling pagsilang? Hindi ito ang paglimot sa nakaraan. Ito ay ang pagkuha ng lakas mula sa mga nasirang piraso para buuin ang isang bagay na mas matibay, mas maganda, at mas makahulugan. Ang mga miyembro ng board na kanina'y nakarelax lang sa kanilang mga upuan ay unti-unting umayos ng upo. Nakuha niya ang kanilang atensyon. Ang disenyo ng Luntian Landscapes ay hindi lang tungkol sa pagtatanim ng mga puno at paglalagay ng mga bulaklak. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang karanasan, isang paglalakbay. Sunod-sunod na lumabas ang mga digital renders sa screen. Ang bawat isa ay mas nakamamangha kaysa sa nauna. Isang grand entrance na may mga nagtataasang puno ng narira na tila yumayakap sa mga bisita. Mga hardin na may iba't ibang tema. Isang Garden of Solitude para sa pagninilay-nilay, isang Garden of Joy na puno ng mga makukulay na bulaklak at palaruan. Gumamit siya ng mga katutubong halaman, mga materyales na galing sa Pilipinas. Ang bawat daanan ay tila may ikinukwentong isang istorya ng pagbangon. Ang bawat elemento ay may dahilan, paliwanag niya. Ang daloy ng tubig mula sa mga fountain
ay sumisimbolo sa paglilinis ng kaluluwa. Ang mga matitibay na batong gagamitin natin ay paalala na kahit sa pinakamatigas na pundasyon, may maaring tumubong buhay. Ang ngisi sa mukha ni Ricardo ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagkamangha na mabilis na naging purong galit. Nakikita niya ang reaksyon ng kanyang mga kasosyo, ang paghanga sa kanilang mga mata, ang sunod-sunod nilang pagtango. Nawawalan na siya ng kontrol. Maganda ang mga drawing mo, Miss Mendoza. Biglang sabat ni Ricardo. Ang boses ay matigas at puno ng pangmamaliit. Tula. Ngunit ito ay isang negosyo, hindi isang poetry reading. Paano ang budget? Ang logistics? Mukhang imposible yang mga pangarap mo. Masyadong magastos. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Elena. Kalmado niyang pinindot muli ang remote. Ang sumunod na slide ay isang detalyadong spreadsheet. Naroon ang lahat. Cost analysis, listahan ng mga supplier na may pinakamababang presyo ngunit dekalidad, ang 3 taong timeline ng proyekto, at ang projected return on investment. Lahat po ay nakalkula na Mr. Chairman, sagot ni Elena. Tinitingnan si Ricardo ng diretso. Mula sa presyo ng bawat buto ng halaman hanggang sa sahod ng bawat hardinero. Ang disenyo ko ay hindi lang maganda. Ito ay matalino. Ito ay kumikita. Ito po ay isang sound investment, hindi isang pangarap. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Wasak ang argumento ni Ricardo. Pinatunayan ni Elena hindi lang na isa siyang alagad ng sining, kundi isa ring matalinong negosyante. Isang matandang miyembro ng board, si Mr. Elizalde ang unang nagsalita. Binibini, sabi nito. Tumitingin kay Elena nang may buong paggalang. Ako ay humanga. Labis na humanga. Ito mismo ang vision na hinahanap namin. Sunod-sunod na sumang-ayon ang iba. Extraordinary. Finally, a fresh perspective. Sinubukan pa ni Ricardo na magprotesta, ngunit huli na ang lahat. Tinalo na siya ng sarili niyang board. Tinalo siya ng babaeng minsan niyang ikinulong sa kusina. I think we should call for a vote. Mungkahi ni Mr. Elizalde. At ganun na nga ang nangyari. Ang resulta ay hindi man lang naging dikit. Halos lahat ay pabor sa Luncheon Landscapes. Ang abogado ng kumpanya ay pumasok dala ang kontrata. Inilapag ito sa harap ni Elena. Please sign here, Miss Mendoza. Kinuha ni Elena ang mamahaling pluma. Bago siya pumirma, itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ricardo. Nakita niya roon ang lahat, ang galit, ang kahihiyan, ang pagkasuklam, at sa harap ng mga matang yon, dahan-dahan, at may buong pagmamalaki, isinulat ni Elena ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ay isang deklarasyon ng kanyang tagumpay, ang kanyang unang tagumpay. Bumagsak ang pinto ng condominium unit ni Ricardo na tila isang kulog. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Ricky, kamusta ang... Salubong sa kanya ni Vanessa. Ngunit hindi na nito natapos ang sasabihin. Sinunggaban siya ni Ricardo sa braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Ikaw, kasalanan mo to. Sigaw niya. Ang mga mata ay nanlilisik. Aray, ano ba, Ricky? Anong ginawa ko? Takot na tanong ni Vanessa. Kung hindi ka nag-eskandalo sa kafe, hindi siya magkakaroon ng ganitong tapang. Ginawa mo siyang biktima. Binigyan mo siya ng simpatiya. Tanga ka! Sigaw ni Ricardo. Itinutulak ito palayo. Hindi ko kasalanan na natalo ka sa sarili mong asawa. Sigaw pabalik ni Vanessa, puno ng galit at sakit. Ang salitang talo ay tila isang gasolinang ibinuhos sa apoy. Sumugod si Ricardo. Sa kanilang paghahatakan at pagtutulakan, nawalan ng balanse si Vanessa. Natumba siya paatras. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng isang mesang salamin bago siya bumagsak sa sahig. Isang matinis na sigaw ang kumawala kay Vanessa. Ngunit hindi ito dahil sa pagkatumba. Napahawak siya sa kanyang tiyan.
Ang kanyang mukha ay namutla, pinipilipit ng isang matinding sakit. Ang tiyan ko. Daing niya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ricky, ang baby. Ang unang naramdaman ni Vanessa nang magising siya ay ang amoy. Amoy ng antiseptic, ng alkohol, at ng takot. Ang puti ng mga pader ng kwarto sa ospital, ang puti ng kumot, ang puti ng uniforme ng nurse, lahat ay tila sumisigaw ng kapahamakan. Ang pangalawang naramdaman niya ay ang sakit. Isang patuloy at mapurol na sakit sa kanyang puson. Isang paalala ng pagbagsak niya, ng sigaw niya, at ng dahilan kung bakit siya naririto. Threatened abortion. Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang maling galaw, isang matinding stress, at maaari niyang mawala ang nag-iisang bagay na sa tingin niya ay magiging tunay na kanya, ang kanyang anak. Ang anak na magiging tulaysanan niya patungo sa isang lehitimong buhay sa tabi ni Ricardo. Nang bumukas ang pinto, inasahan niyang makikita ang isang Ricardo na may dalang bulaklak. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang pumasok ay isang Ricardo na gusot ang damit, madilim ang mukha at amoy alak. Hindi pag-aalala ang dala niya, kundi inis. What did the doctor say? Tanong niya, hindi man lang lumapit sa kama. How much is this going to cost me? Napatingin si Vanessa sa kanya, hindi makapaniwala. Ang baby, Ricky, nasa panganib daw? I heard you the first time, Vanessa. Putol ni Ricardo. Naglalakad-lakad sa loob ng kwarto na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang tanong ko, magkano? Do you have any idea how much trouble I'm in right now? Si Elena. Nanalo siya sa bidding. My own fucking board sided with her. Malaking pera ang kailangan kong ilabas para sa proyektong yon. And now this? This hospital bill? A baby? This is not a good time. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Hindi ito ang Ricardo na tumawag sa kanyang reyna. Hindi ito ang Ricardo na nangako sa kanya ng mundo. Ang nasa harap niya ay isang desperadong negosyante na tinitingnan siya hindi bilang isang minamahal, kundi bilang isang karagdagang gastusin. Ricky, anak natin to. Pakiusap ni Vanessa, ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tagapagmana mo. Huminto si Ricardo sa paglalakad. Humarap ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Vanessa ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati. Isang nakakakilabot na panlalamig. Walang emosyon, walang pagmamahal. Listen to me, Vanessa, sabi nito. Ang boses ay mababa at mapanganib. There will be no baby, not now, not ever. Masyadong magulo ang lahat. Isang iskandalo pa at tuluyan na akong masisira. Naiintindihan mo ba? Anong ibig mong sabihin? Ipapa-abort mo yan, sabi ni Ricardo. Diretsahan, walang bahid ng pag-aalinlangan. I'll pay for the best doctor. It will be quick and quiet. Pagkatapos nito, aayusin ko ang lahat. Ibabalik natin ang dati. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng isipan ni Vanessa. Ipa-abort ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya at sa wakas, nakita niya ito sa tunay nitong anyo. Hindi isang prinsipe, kundi isang halimaw. Hindi! Mariin niyang sagot. Ang takot ay napalitan ng isang biglaang tapang. Hindi ko gagawin yan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ricardo. Talaga? At anong gagawin mo? Bubuhayin mo mag-isa? Saan ka kukuha ng pera? Sa tingin mo ba may babalikan ka pa? Pagkatapos nito, Vanessa, this was fun. It was a great ride. But don't ever mistake it for love. You were a distraction. A very beautiful, very expensive distraction. At ngayon, nagiging problema ka na. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Vanessa.
Ang lahat ng mamahaling regalo, ang kotse, ang alahas, ang mga bag, ay biglang nawalan ng halaga. Lahat ng yon ay hindi pala regalo ng pag-ibig. Ito ay bayad. Bayad para sa kanyang serbisyo. Hayop ka! Bulong niya. Ang luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Call me what you want, sagot ni Ricardo, inaayos ang kanyang damit. Pag-isipan mo ang sinabi ko. I'll be back tomorrow for your decision, and I expect you to make the smart one. Tumalikod na si Ricardo. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, kinuha nito ang kanyang briefcase na naiwan sa upuan. May kinuha itong isang maliit na itim na USB drive mula sa bulsa nito. Shit! Bulong ni Ricardo. Maiwan ko pa to. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop, binuksan ang isang file at mabilis na may tiningnan. Ito ang USB na palagi niyang dala. Ang USB kung saan nakatago ang lahat ng kanyang sikreto. Mga transaksyon sa bangko na hindi dumadaan sa opisyal na account, mga kopya ng mga pekeng dokumento, mga recording ng kanyang mga maduduming usapan. Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Sinagot niya ito. Salcedo? Anong balita? Lumabas ito ng kwarto para sa privacy. Iniwan ang laptop na bukas pa at ang USB na nakasaksak. Ang isipan ni Vanessa ay mabilis na nagproseso. Takot, galit, pagnanais na mabuhay. Alam niya kung ano ang nasa USB na yon. Ito ang kanyang baraha, ang kanyang nag-iisang alas. Sa kabila ng utos ng doktor na huwag gumalaw at sa kabila ng sakit na nararamdaman, pinilit niyang bumangon. Bawat galaw ay tila 1,000 karayom ang tumutusok sa kanyang tiyan. Dahan-dahan, halos gumapang, narating niya ang upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinila niya ang USB mula sa laptop. Isang maliit na piraso ng itim na plastik na naglalaman ng kapangyarihang sisira kay Ricardo Mendoza. Mabilis siyang bumalik sa kama. Itinago ang USB sa ilalim ng kanyang unan. Ilang segundo bago muling pumasok si Ricardo sa silid. I need to go, sabi ni Ricardo. Isinasara ang laptop at isinisilid ito pabalik sa briefcase. Hindi man lang napansin na nawawala na ang USB. I'll see you tomorrow. Nang magsara ang pinto, huminga ng malalim si Vanessa. Yakap-yakap niya ang unan na tila ba ito ang kanyang anak. Nag-iisa siya. Itatakwil siya ni Ricardo. Ang lahat ng luho ay mawawala. Ngunit meron siyang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Meron siyang armas. Ngunit kanino niya ito ibibigay? Sino ang makikinig sa isang tulad niya? Sino ang may sapat na lakas ng loob para kalabanin si Ricardo? Isa lang ang pangalan na pumasok sa kanyang isipan. Ang pangalan ng babaeng pinakakinamumuhian niya sa lahat. Ang babaeng sinabuyan niya ng tubig. Ang babaeng sinira niya ang pangalan. Ngunit siya rin ang nag-iisang babae na nakita niyang hindi natakot kay Ricardo. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa kanyang contacts, may isang numerong matagal na niyang itinago. Nakuha mula sa isang private investigator na inupahan niya noon para subaybayan ang bawat galaw ng kanyang karibal. Elena Mendoza. Tinitigan niya ang pangalan, ang kanyang kaaway, ang kanyang mortal na kaaway. Pero ngayon, marahil, ang kanyang nag-iisang kaligtasan. Pinindot niya ang call button. Ang pagtunog ng telepono ni Elena ay tila isang alarma sa gitna ng gabi. Isang hindi rehistradong numero. Sa una, inisip niyang isa na namang tawag ito mula sa isang reporter na naghahanap ng panibagong iskandalo o isa sa mga alipores ni Ricardo na nais siyang guluhin. Binalak niyang hindi ito sagutin. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Sagot niya. Ang boses ay maingat. Si Elena Mendoza ba to? Ang boses sa kabilang linya ay mahina, nanginginig at basag. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na pamilyar. Isang boses na huli niyang narinig habang sumisigaw sa isang kafe. Nanigas si Elena.
Vanessa? Kailangan kita ng tulong, sabi ng boses, kasunod ng isang pigil na hikbi. Please, alam kong ako ang pinakahuling tao na gusto mong kausapin, pero wala na akong ibang malalapitan. 1,000 emosyon ang nag-unahan sa dibdib ni Elena. Galit, pagdududa, pagkamuhi. Ito ba ay isa na namang bitag? Isa na namang palabas na inihanda ni Ricardo? Anong kailangan mo? Tanong ni Elena. Ang boses ay malamig na parang yelo. Nasa ospital ako, sabi ni Vanessa. St. Luke's room 704, mag-isa lang ako. Please, pumunta ka. May ibibigay ako sa'yo. Isang bagay na sisira kay Ricardo, for good. Ang mga salitang sisira kay Ricardo ang pumukaw sa atensyon ni Elena, ngunit ang pag-aalinlangan ay mas malakas. Bakit ko paniniwalaan ang isang tulad mo? Dahil gusto na rin niya akong sirain, sagot ni Vanessa. Ang boses ay puno ng desperasyon. Gusto niyang ipatanggal ko ang anak namin. Itinapon na niya ako, Elena. Pareho lang pala tayo. Ginawa niya tayong mga laruan. Please! Bago niya ako mahanap, bago niya malaman na nawawala ang ebidensya. Narinig ni Elena ang tunay na takot sa boses ni Vanessa. Hindi ito pag-arte. Ito ang tunog ng isang taong nasukol at wala nang matakbuhan. Bigyan mo ako ng 1 oras, sabi ni Elena bago ibaba ang tawag. Agad niyang tinawagan si Gabriel. Ang silid sa ospital ay mas malungkot kaysa sa inilarawan ni Vanessa. Nakahiga ito sa kama, maputla. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang kahabag-habag na anyo. Ang tanging kulay sa silid ay nagmumula sa mga pasa sa kanyang braso, mga markang iniwan ng pagkakahawak ni Ricardo. Nakatayo si Elena sa may pintuan, kasama si Gabriel na naroon para maging saksi at proteksyon. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng monitor ng puso ang maririnig. Ang dalawang babae, ang asawa at ang kabit, ay nagtitigan, sinusukat ang isa't isa, hindi bilang magkaribal, kundi bilang dalawang nasaktan ng iisang lalaki. Salamat sa pagdating, basag ni Vanessa sa katahimikan. Ano ang gusto mo? Diretsong tanong ni Elena. Wala siyang panahon para sa mga paligoy-ligoy. Pera, sagot ni Vanessa. Walang kahihiyan. Kailangan ko ng pera para makalayo, para makapagsimula ulit kasama ang anak ko. Malayo sa kanya, malayo sa gulo na to. Napangisi si Elena ng mapait. Pagkatapos mo akong ipahiya sa buong mundo, ngayon ay humihingi ka sa akin ng tulong pinansyal. Alam ko, mabilis na sagot ni Vanessa. Ang mga luha ay muling tumulo. Alam kong wala akong karapatan, pero wala na akong pagpipilian. Ipinagpalit ko ang lahat para kay Ricardo. Ang karir ko, ang reputasyon ko, at ngayon, itatapon niya lang ako na parang basura dahil lang sa ayaw niya ng abala. Hinawakan ni Vanessa ang kanyang tiyan. Ito lang ang natira sa akin, Elena. Ang anak ko. At ipinapangako ko, hindi ko siya palalakihin na katulad ng ama niya. Tumingin si Elena kay Gabriel. Nakita niya sa mga mata ng abogado ang parehong pag-aalinlangan. Nasaan ang ebidensya? Tanong ni Elena. Dahan-dahang kinuha ni Vanessa ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang maliit at itim na USB drive, iniabot niya ito kay Elena. Lahat ng sikreto niya nandyan, sabi ni Vanessa. Ang mga offshore accounts niya, kung saan niya itinatago ang perang ninakaw niya sa kumpanya at sayo. Ang mga audio recording ng mga usapan niya sa mga politiko para sa mga ilegal na kontrata at ang kopya ng mortgage document ng lupa ng mga magulang mo. May recording dyan ng pag-uusap nila ng taong gumawa ng pekeng pirma mo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ito na ang hinahanap nila. Ang smoking gun. Kinuha ni Elena ang USB. Ang pakiramdam nito sa kanyang palad ay mabigat. Bigat ng katotohanan, bigat ng posibleng hustisya. Inilabas ni Gabriel ang kanyang laptop. Let's verify this. Isinaksak niya ang USB.
At sa loob ng sumunod na 30 minuto, ang silid ng ospital ay napuno ng mga nakakakilabot na katotohanan. Nakita nila ang mga bank statement na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa mga bangko sa Cayman Islands. Narinig nila ang boses ni Ricardo na nakikipagtawaran sa isang opisyal ng gobyerno. At ang pinakamasakit sa lahat, narinig nila ang pagtawa ni Ricardo habang sinasabi sa kausap, "Ang asawa ko? Kahit ano ipapirma ko doon, pipirma yon. She's a good little wife." Napakuyom si Elena ng kanyang kamao. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. "So we have a deal?" Tanong ni Vanessa. Ang boses ay puno ng pag-asa. "Pera, para sa kalayaan ko. At hustisya, para sa'yo." Bago pa man makasagot si Elena, nagsalita si Gabriel, ang muka ay seryoso. "Elena, wait." Tumingin siya sa dalawang babae. "This is a treasure trove of evidence, yes. Pero may isang malaking problema." "Ano yon?" tanong ni Elena. "Ito ay nakuha ng walang pahintulot." Paliwanag ni Gabriel, ito ay ninakaw. Sa ilalim ng fruit of the poisonous tree doctrine sa batas, anumang ebidensya na nakuha sa ilegal na paraan ay hindi maaaring gamitin sa korte. The moment we present this, isasalag lang ni Salcedo na ito ay inadmissible evidence. At ang mas malala, tumingin si Gabriel kay Vanessa ng may pag-aalala. "Ikaw ang ididiin nila sa pagnanakaw. Ricardo will turn this around and make you the criminal." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Vanessa. Ang sandatang akala niya ay kanyang kaligtasan ay maaari palang maging kanyang sariling kapahamakan. Tumingin si Elena sa USB sa kanyang kamay. Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para patunayan ang kasamaan ni Ricardo. Ngunit hindi niya ito magamit. Tila ba binigyan siya ng susi sa kulungan ni Ricardo. Ngunit ang susi mismo ay lason. Isang perpektong bitag. Nasa kanila ang katotohanan, ngunit wala silang magawa. Hindi nagtagal. Natuklasan ni Ricardo ang pagtataksil. Hindi niya natagpuan si Vanessa sa ospital. Nag-check out na ito ng palihim. Sa tulong ng kaunting perang ibinigay ni Elena para sa paunang gastusin. Ngunit ang mas mahalaga, napansin ni Ricardo ang pagkawala ng kanyang sandata, ang itim na USB. Isang tawag lang sa kanyang IT expert ang kinailangan para malaman kung ano ang laman ng huling mga file na binuksan mula rito. Ang mga offshore accounts, ang mga recording, at doon niya naunawaan ang lahat. Hindi ito simpleng paglayas, ito ay isang deklarasyon ng digmaan mula sa dalawang babaeng minsan niyang pinaglaruan. Ang ganti ni Ricardo ay mabilis, walang awa, at nakamamatay. Isang umaga, habang si Elena ay abala sa kanyang opisina, nagbubuhos ng lahat ng kanyang oras at talento sa mga plano para sa proyekto sa Nuvali, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang 3 unipormadong pulis kasama ang isang lalaking nakabarong. "Si Elena Mendoza?" tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at malamig. "May dala kaming warrant. You are being accused of conspiracy to commit robbery and extortion." Nanigas si Elena sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga sketchpen ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. "Ano? Anong sinasabi ninyo? Nagkakamali kayo." Ayon po sa reklamo ni Mr. Ricardo Mendoza, pagpapatuloy ng lalaki habang inilalabas ang mga papeles. "Kayo, kasama ang isang Mrs. Vanessa Delgado, ay nagsabwatan upang pagnakawan siya ng isang data storage device na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon ng kumpanya. At pagkatapos ay sinubukan ninyo siyang kikilan kapalit ng hindi paglalabas ng mga nasabing impormasyon. Isang perpektong kasinungalingan, isang baluktot na bersyon ng katotohanan. Ginamit ni Ricardo ang batas laban sa kanila. Pinalabas niya na siya ang biktima. Hindi yan totoo. Sigaw ni Elena, ngunit walang nakikinig. Kasabay ng pag-aresto sa kanya para sa interrogation,
Isa pang grupo ang naghatid ng cease and desist order sa kanyang opisina. Isang legal na utos na nagpapatigil sa lahat ng operasyon ng Luncheon Landscapes pending investigation. Ang dahilan, unethical business practices and corporate espionage. Dahil nanalo siya sa bidding ng Mendoza Prime, inakusahan siya ni Ricardo na ginamit ang mga ninakaw na impormasyon para makalamang sa kompetisyon. Ang kanyang unang tagumpay, ang proyektong muling bubuhay sana sa kanyang karera, ay biglang naging ang mismong ebidensya ng kanyang krimen. Ilang oras siyang tinanong sa presinto. Isang nakakapagod at nakakabaliw na proseso. Sa huli, pinakawalan din siya, salamat sa mabilis na pagdating ni Gabriel. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kanyang pangalan ay muling nadungisan. Ang kanyang kumpanya ay paralisado. Pagod at halos wala ng lakas, umuwi si Elena sa kanyang apartment. Ang tanging gusto niya ay ang marinig ang boses ng kanyang mga magulang, ang maramdaman ang kanilang yakap at suporta. Dinial niya ang numero ng kanilang bahay sa Laguna. Ang sumagot ay ang kanyang ina, ngunit ang boses nito ay puno ng takot at pag-iyak. "Anak, Elena, anong nangyayari?" Humahagulgol na tanong ng kanyang ina. "Nay, bakit po? Anong problema?" "May mga gwardiya sa labas ng bahay. Hindi kami pwedeng lumabas. May pinakita silang papeles mula sa korte, isang restraining order daw. Mula kay Ricardo, bawal ka raw lumapit sa amin dahil isa ka raw panganib sa aming kaligtasan." Gumuho ang mundo ni Elena. Ang huling kanlungan niya, ang kanyang pamilya, ay inilayo na rin sa kanya. Ginamit ni Ricardo ang pinakamalalim niyang kahinaan, ang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang bilang sandata. Ginawa nitong hostage ang sarili niyang mga biyenan sa kanilang sariling pamamahay para lang hindi siya makalapit. Ibinaba ni Elena ang telepono. Napaluhod siya sa sahig. Ang lakas na inipon niya, ang tapang na kanyang ipinaglaban, ay tila naubos na lahat. Wala na. Talo na siya. Nawala ang kanyang asawa. Nawala ang kanyang tahanan. Nawala ang kanyang pera. Nawala ang kanyang reputasyon. Nawala ang kanyang kumpanya. At ngayon, nawala rin ang kanyang pamilya. Wala nang natira. Si Ricardo na ang nanalo. Naglakad siya palabas ng kanyang apartment building, walang tiyak na direksyon. Nagsimulang pumatak ang ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Hinayaan niyang basain ng malamig na ulan ang kanyang mukha. Umaasang mahuhugasan nito ang lahat ng sakit. Huminto siya sa gitna ng isang parke, ang parehong parke kung saan minsan siyang nangako sa sarili na muling babangon. Ngunit ngayon, ang mga puno ay tila mga aninong nangungutya. Ang mga halaman ay tila mga saksi sa kanyang pagkatalo. Umupo siya sa isang basang bangko, ang katawan ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanyang kaluluwa. Isinuko na niya ang lahat. Wala nang saysay ang paglaban. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at paghihinagpis, isang payong ang biglang sumilong sa kanya mula sa ulan. Napatingala siya. Nakatayo sa harap niya si Gabriel, basang-basa rin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sinabi ko na sayong huwag kang susuko," sabi ni Gabriel. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. "Para saan pa, Gab?" sagot ni Elena. Ang boses ay isang mahinang bulong. "Wala na. Kinuha na niya ang lahat." "Hindi lahat, Elena," sabi ni Gabriel. Umupo sa tabi niya. Hindi alintana ang ulan. Inabot nito ang kamay sa kanya. "Huwag kang bibitaw. Hindi pa tapos ang laban." "Paano?" tanong ni Elena. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, ang batas, ang pera, ang koneksyon. At tayo, anong meron tayo? Isang USB na hindi natin magamit? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Isang ngiti na hindi inaasahan ni Elena. Akala niya matalino siya, Elena.
Pero sa sobrang talino niya, nagkamali siya, sabi ni Gabriel. Nagkamali siya ng isang bagay na napakaliit, pero yun ang magiging katapusan niya. Ano yun? Ang pera mula sa mortgage ng lupa ng mga magulang mo. Paliwanag ni Gabriel. Ang mga mata ay biglang nag-alab. Inilipat niya ito mula sa loan account direkta papunta sa isa sa mga offshore accounts na nasa USB. It's a direct digital trail, a legal one. At dahil ang mortgage ay peke, ang paglipat ng perang iyon ay isang malinaw na kaso ng estafa and falsification of public documents. Hindi na natin kailangan ng USB para patunayan ang laman nito. Kailangan lang nating itong gamitin bilang gabay. Isang mapa para malaman kung saang legal na pinto tayo kakatok. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Elena. Ang sinasabi ni Gabriel ay dahan-dahang nagproseso sa kanyang isipan. Ang fiyentuan natin para sa annulment, bukas na yon, di ba? Tanong ni Elena. Tumango si Gabriel. Oo, ang final hearing. Ang araw na inaakala niyang tuluyan ka ng wawasakin. Pero ngunit ito rin ang araw na gagamitin natin para isampa ang kasong kriminal laban sa kanya. Sa harap mismo ng hukom, sa harap ng lahat. Bukas, Elena, sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi lang natin babawiin ang buhay mo. Sisiguraduhin nating hindi na niya kailanman magagawa ito sa iba. Sa ilalim ng ulan, sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang maliit na pag-asa ang muling sumibol sa puso ni Elena. Hindi pa tapos. May isang bala pa siyang natitira. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga buhay ay binabago ng isang pukpok ng martilyo. Sa isang panig, nakaupo si Ricardo Mendoza, kasama ang kanyang abogado, si Attorney Salcedo. Ang kanyang muka ay kalmado, puno ng kumpiyansa ng isang taong sigurado sa kanyang pagkapanalo. Siya ang biktima rito. Siya ang mabuting asawa na tinakasan ng isang baliw at mapaghiganting may bahay. Ang naratibo ay perpektong naitayo. Sa kabilang panig, nakaupo si Elena. Payak ang kanyang suot, isang simpleng itim na bestida. Walang alahas, walang magarbong ayos, ngunit ang kanyang postura ay tuwid. At ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng pagod, ay nagniningning sa isang matatag na determinasyon. Sa tabi niya, si Gabriel ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga dokumento. Ang mukha ay seryoso at nakapokus. The court is now in session. Anunsyo ng bailiff, all rise. Ang pagdinig ay nagsimula sa panig ni Ricardo. Si Attorney Salcedo ay magaling. Pininta niya si Elena bilang isang babaeng hindi matatag ang pag-iisip, prone to violent outbursts and delusions, gamit ang in-edit na video mula sa cafe bilang kanyang pangunahing ebidensya. Ipinirisinta niya ang mga pekeng medical certificate na nagpapatunay na si Elena ay dumadaan sa psychiatric evaluation. Ang bawat salita ay isang patalim na itinusok sa pagkatao ni Elena. Si Ricardo ay umarte ng napakahusay sa witness stand. Ang kanyang mga sagot ay puno ng pighati at pag-aalala para sa kanyang minamahal na asawa. Mahal na mahal ko po ang asawa ko, Your Honor. Sabi niya, ang boses ay tila nagpipigil ng luha. Ngunit ang kanyang kalagayan ay naging panganib na hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aming mga anak. Ang pag-file ko ng annulment, ito po ang pinakamasakit na desisyon sa buhay ko. Ngunit ginawa ko po ito para sa kapakanan ng lahat. Isang perpektong pag-arte. Halos maniwala na maging si Elena. Nang sa wakas ay pagkakataon na ni Gabriel na magsalita, ang buong courtroom ay inaasahan na si Elena ang kanyang ipipresenta bilang saksi, ngunit hindi. Your Honor, sabi ni Gabriel, tumatayo. The petitioner's camp would like to call our first witness to the stand. We call on Miss Cynthia Ramos. Isang babaeng nasa mid-40s,
Payat at mukhang kinakabahan ang naglakad papunta sa witness stand. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Si Cynthia, ang dati niyang executive assistant sa bangko, ang mismong taong inutusan niya para ayusin ang mga under-the-table na transaction. Ang taong tinakot niya at pinilit mag-resign para manahimik. Miss Ramos, simula ni Gabriel, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang iyong naging papel sa BDO Unibank sa loob ng 10 taon? Ako po ang personal na namamahala sa mga accounts ni Mr. Ricardo Mendoza. Sagot ni Cynthia, ang boses ay nanginginig. Kasama ba rito ang pag-aasikaso sa isang mortgage application para sa isang ari-arian sa Laguna sa ilalim ng pangalan ni Mrs. Elena Mendoza? Tumingin si Cynthia kay Ricardo. Nakita niya ang pagbabanta sa mga mata ng dati niyang amo. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Elena at nakita niya roon ang isang babaeng lumalaban. Huminga siya ng malalim. Opo, attorney. Ako po ang inutusan niya na iproseso ang loan na iyon. At nakita niyo po ba mismo si Mrs. Mendoza na pumirma sa mga dokumentong yon? Tanong ni Gabriel. Nag-atubili si Cynthia. Hindi po. Kung gayon, paano naaprubahan ang isang multimilyong pisong utang nang hindi personal na nakikita ang aplikante? Dahil po sinabi ni Mr. Mendoza na siya na ang bahala. May pinadala po siyang papeles na may pirma na at sinabi niya sa akin na wag na akong magtanong. At ano ang kapalit ng iyong pananahimik, Miss Ramos? Binigyan niya po ako ng malaking halaga para sa maagang pagre-retiro at sinabing wag na akong magpakita kailanman. Sagot ni Cynthia, tuluyan ng humahagulgol. Objection, Your Honor. Hearsay. Irrelevant. Sigaw ni Attorney Salcedo, tumatayo. Sustained, sabi ng hukom. Attorney Reyes, where are you going with this? I am establishing a pattern of fraud and manipulation, Your Honor, sagot ni Gabriel. At para patunayan niyan, nais naming tawagin ang aming susunod na saksi. Nagkatinginan ng lahat. Sino pa ang ilalabas ni Gabriel? We call on Miss Vanessa Delgado. Kung ang pagpasok ni Cynthia ay isang sorpresa, ang pagpasok ni Vanessa ay isang bomba. Ang buong courtroom ay nagbulungan. Si Vanessa ang kabit na ginamit nila bilang ebidensya laban kay Elena ay narito ngayon para tumestigo. Para sa kanya, si Vanessa ay naglakad ng may dignidad. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Tumingin siya kay Ricardo. Hindi na may takot, kundi may pagkasuklam. Miss Delgado, sabi ni Gabriel, totoo po ba na kayo ay nagkaroon ng relasyon kay Mr. Mendoza? Opo, sagot ni Vanessa, ang boses ay matatag. At sa inyong relasyon, sinabi ba niya sa inyo kung paano niya pinupondohan ang inyong magarbong pamumuhay? Objection. Leading. I'll rephrase, Your Honor. Sabi ni Gabriel, ipinakita niya sa screen ang isang kopya ng bank transfer. Miss Delgado, pamilyar po ba kayo sa transaksyong ito? Isang wire transfer mula sa BDO loan account patungo sa isang account sa Cayman Islands? Tumingin si Ricardo kay Salcedo. Ang mukha ay namumutla. Paano? Paano nila nalaman yon? Opo, sagot ni Vanessa. Iyan po ang account kung saan niya kinukuha ang perang ibinibigay niya sa akin. At ang perang iyan, ayon sa kanya, ay galing sa isang napakalaking investment na nakuha niya gamit ang ari-arian ng kanyang asawa. So he admitted it to you. Hindi lang yon, attorney, sabi ni Vanessa. Inilabas niya ang kanyang telepono. Nirecord ko po ang isa sa aming mga huling pag-uusap kung saan inamin niya ang lahat. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ricardo, arogante at walang pakialam, ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Ikinukwento kung gaano kadali niyang nalinlang ang bangko at ang kanyang asawa. Objection. Illegal wiretapping. Sigaw ni Salcedo. Ngunit huli na ang lahat. Narinig na ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan,
isang handwriting expert na ipinatawag ng korte ang nagpresinta ng kanyang opisyal na ulat. Your Honor, after thorough analysis, I can conclude with 100% certainty that the signature of Mrs. Elena Mendoza on the mortgage documents is a forgery. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Ang hukom, isang babaeng may reputasyon sa pagiging mahigpit, ay ibinaba ang kanyang salamin. Tumingin siya kay Ricardo, ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Miss Mendoza, sabi ng hukom. Ang boses ay nagbabaga. This court has heard enough. Based on the testimonies and the evidence presented, this is no longer just a case for annulment. Tumingin siya sa mga pulis na nakabantay sa loob ng silid. This is a criminal case for multiple counts of estafa through falsification of public documents and perjury. Officers, place Mr. Mendoza under arrest. Tumayo si Ricardo, hindi makapaniwala. Ano? Hindi maaari to. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Ako si Ricardo Mendoza. Ngunit walang nakinig. Ang dalawang pulis ay lumapit at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Habang hinihila siya palabas ng courtroom, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon lamang sa isang tao. Elena! Sigaw niya, ang boses ay parang sa isang sinasakal na hayop. Papatayin kita. Magbabayad ka para dito. Elena! Hindi kumurap si Elena. Pinanood niya lang ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanya. Habang kinakaladkad ito palayo sa korte, patungo sa seldang nararapat sa kanya. Ang hustisya, sa wakas, ay dumating na. Makalipas ang 3 buwan, ang balita tungkol sa pag-aresto at paglilitis kay Ricardo Mendoza ay naging laman ng bawat pahayagan at news program. Ang imahe ng makapangyarihang business tycoon ay gumuho at napalitan ng larawan ng isang desperadong kriminal. Ang kanyang mga kasosyo ay tinalikuran siya. Ang kanyang mga kaibigan ay naglaho. Sa huli, nahatulan siya ng mahabang pagkabilanggo. Ang imperyong binuo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak. Sa loob ng 3 buwang iyon, unti-unting ibinalik ni Elena ang kanyang buhay. Ang kaso laban sa Luntian Landscapes ay ibinasura. Ang restraining order sa kanyang mga magulang ay inalis. Ang proyekto sa Nuvali ay opisyal nang iginawad sa kanya. Nagsisimula ng maghilom ang mga sugat, ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling pagtatapos, isang maulap na hapon, nagmaneho si Elena papunta sa city jail. Ang lugar ay malayo sa karangyaan na kinasanayan ni Ricardo. Ang amoy ng pawis at desperasyon ay nanunuot sa hangin. Pagkatapos ng mahabang proseso ng seguridad, pinapasok siya sa isang maliit na silid na may makapal na salamin sa gitna. Sa kabilang panig, sa pamamagitan ng isang telepono, makakausap niya ang taong dating kabiyak ng kanyang puso. Nang pumasok si Ricardo sa kabilang panig ng salamin, halos hindi na siya makilala ni Elena. Ang dating aroganteng tindig ay wala na. Napalitan ito ng isang hukot na anyo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang suot niyang kulay kahel na uniporme ng bilanggo ay maluwag sa kanyang nangayayat na katawan. Ang hari ay isa na lamang bilanggo. Umupo ito at dahan-dahang itinaas ang telepono sa kanyang tainga. Ginawa rin ito ni Elena. Elena, bungad ni Ricardo, ang boses ay paos at mahina. Isang malaking pagkakaiba mula sa sigaw niya sa courtroom. Hindi sumagot si Elena. Tinitigan niya lang ito. Hinanap niya sa mga mata nito ang kahit anong bakas ng pagsisisi. I'm sorry, sabi ni Ricardo. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Kung narinig niya ang mga salitang ito, ilang buwan na ang nakalipas, marahil ay gumaan ang kanyang loob. Ngunit ngayon, wala na itong epekto. Alam niyang hindi ito totoo. Ito ay isa na namang pag-arte. Ang huling pagtatangka ng isang manipulator na makuha ang kanyang simpatiya.
Hindi ka nagsisisi, Ricardo. Kalmadong sagot ni Elena. Ang boses ay walang bahid ng galit o sakit. Tanging isang malamig na katotohanan. Nagsisisi ka. Dahil nahuli ka. Nakita ni Elena ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Ricardo. Isang kislap ng dating galit. Hindi totoo yan. Minahal kita, Elena. Sa paraan na alam ko. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginawa mo, sabi ni Elena. Ang pagmamahal ay hindi nananakit, hindi nang aabuso, hindi nagkakait ng pangarap. Ang ginawa mo ay pag-aari. Tinuring mo akong isang magandang bagay na pag-aari mo, isang bagay na mailalagay mo sa isang estante para pagmasdan. At noong sinubukan kong umalis sa estanteng iyon, sinubukan mo akong basagin. Hindi nakapagsalita si Ricardo dahil alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Elena. Hindi ako naparito para makipag-away. Pagpapatuloy ni Elena. Hindi rin ako naparito para ipamukha sa iyo ang pagkatalo mo. Dahil ang totoo, Ricardo, wala na akong pakialam sa iyo. Ang mga salitang yon, wala na akong pakialam, ay tila mas masakit para kay Ricardo kaysa sa hatol ng hukom. Ito ang tunay na pagkatalo, ang mawalan ng kapangyarihan sa isang taong minsan niyang kontrolado. Naparito ako, sabi ni Elena, para sa sarili ko, para tuluyan ng isara ang librong ito, para sabihin sa'yo, sa huling pagkakataon, na tapos na ako. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Elena ang isang dokumento, ang Final at Absolute Decree of Annulment. Itinapat niya ito sa salamin para makita ni Ricardo. Malaya na ako, Ricardo, at malaya ka na rin. Tinitigan ni Ricardo ang papel. Ito na, ang opisyal na katapusan. Ang pangalan ni Elena ay hindi nakarugtong ng sa kanya. Sana, sabi ni Elena, ang boses ay may bahid. May bahid ng awa, hindi para sa kanya, kundi para sa kaluluwang nawala. Sana sa loob ng mahabang panahon mo dito, mahanap mo ang kapatawaran, hindi mula sa akin, kundi mula sa sarili mo. Tumayo na si Elena. Handa nang umalis. Elena, wait! Tawag ni Ricardo. Ang boses ay puno ng desperasyon. Please, wag mo akong iwan dito ng ganito. Huminto si Elena, ngunit hindi na siya lumingon. Matagal mo na akong iniwan, Ricardo, sabi niya, bago tuluyang ibaba ang telepono. Naglakad siya palabas ng gusali, hindi na muling tumingin sa likod. Ang bigat na 10 taon niyang pinasan sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng naglaho. Habang siya ay naglalakad papalayo, ang mga makulimlim na ulap ay biglang nahawi. Sumilip ang araw. Ang sinag nito ay tumama sa kanyang mukha. Mainit, nakakasilaw. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Elena. Isang tunay at payapang nangiti. Ang nangiti ng isang taong sa wakas ay malaya na. Ang pinto ng bakal sa likod niya ay nagsara ng may malakas na kalabog, hudyat ng tuluyang pagsasara ng kabanatang yon ng kanyang buhay. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Ang hangin sa Nuvali ay sariwa, puno ng halimuyak ng mga bagong tanim na bulaklak at basang lupa. Daan-daang tao, kasama ang mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng media, ang nagtipon para sa isang espesyal na okasyon, ang engrandeng pagbubukas ng Hardin ng Pagbangon, ang sentro at puso ng bagong eco-resort ng Mendoza Prime Holdings, isang proyektong halos sumira kay Elena. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang pinakadakilang tagumpay. Sa entablado, sa tabi ng mayor at ng bagong chairman ng board na si Mr. Elizalde, nakatayo si Elena Mendoza. Hindi na sa ilalim ng anino ng isang makapangyarihang apelyido, kundi sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Ang pangalan sa likod ng Luntian Landscapes. Suot niya ang isang puting bestida. Simple, ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple at ang kanyang nangiti
ay kasing liwanag ng araw. Ito po ay higit pa sa isang hardin, sabi ni Elena sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin, umaabot sa bawat sulok ng malawak na lugar. Ito po ay isang testamento, isang patunay na kahit sa pinakatigang na lupa, sa pinakamatinding tagtuyot, mayroong pag-asang manumbalik, mayroong pag-asang muling mamukadkad. Ang hardin na ito ay para sa lahat ng minsay na dapa, ngunit piniling bumangon. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Habang ginugupit nila ang pulang laso, isang pakiramdam ng lubos na kagalakan ang bumalot sa puso ni Elena. Ito na. Ito ang pangarap. Mas matamis, mas makahulugan, dahil ito ay ipinaglaban. Bumaba siya ng entablado at agad siyang sinalubong ng yakap ng kanyang mga magulang. Ang kanilang bahay sa Laguna ay naisalba na. Ang utang ay nabayaran na ng buo. Ngunit ang mas mahalaga, ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan na ng hindi masukat na pagmamalaki. Proud na proud kami sa iyo, anak, sabi ng kanyang ama. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Sa isang sulok, nakita ni Elena si Gabriel, nakatayo at tahimik na nakangiti. Hindi na bilang abogado niya, kundi bilang isang kaibigan na hindi siya iniwan. Lumapit ito. "You did it, Elena," sabi niya. Ang boses ay puno ng paghanga. "You really did it." Walang mga malalaking salita, walang mga deklarasyon, ngunit sa paraan ng pagtingin ni Gabriel sa kanya, alam ni Elena na ito ay isang bagong simula. Isang simula na nakatanim sa pundasyon ng respeto at tunay na pag-aalaga. Ang kanyang mga mata ay naglibot sa hardin, sa mga pamilyang masayang naglalakad, sa mga batang naghahabulan sa malawak na damuhan. At doon, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, nakita niya si Vanessa. Karga nito ang isang malusog na batang lalaki, ang kanyang anak. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Tanging isang bahagyang pagtango at isang maliit, tapat na nangiti ang kanilang ipinagpalitan. Isang pagkilala sa pinagdaanan, isang kasunduan ng kapayapaan. Pinatawad na ni Elena, ngunit hindi na kailangang kalimutan. Ang bawat isa ay may kanya-kanya ng landas. Nang mag-isa na lang siya, naglakad si Elena sa mga paborito niyang bahagi ng hardin. Hinaplos niya ang mga dahon ng isang halamang dati na mamamili, namamatay na ngunit ngayon ay malago na. Hinayaan niyang dumampi sa kanyang balat ang sinag ng hapon. Dito niya napagtanto. Ang halaga niya bilang isang babae ay hindi nasusukat sa 10 taon ng pagsasakripisyo na ibinigay niya sa isang maling tao. Hindi ito nasusukat sa pagiging isang perpektong asawa o ina. Ang tunay niyang halaga ay nasa kanyang mga kamay na kayang gawing paraiso ang isang disyerto. Nasa kanyang isipan, isang isipan na kayang lumikha at magplano. At higit sa lahat, nasa kanyang puso, isang pusong nasugatan ng malubha, ngunit natutong maghilom at muling magmahal simula sa pagmamahal sa sarili. Ang Lontian Landscapes ay hindi na lamang pangalan ng isang kumpanya. Ito na ang kwento ng kanyang buhay. Mula sa abo, muling sumibol. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang bango ng tagumpay, ng kapayapaan, at ng isang bagong simula. Sa wakas, si Elena ay tunay nang nakauwi. Sa huling bahagi ng kwentong ito, malinaw na ang muling pagsilang ni Elena ay hindi bunga ng galit, kundi ng pagmulat sa sariling halaga. Matapos ang 10 taong pagsasakripisyo, pagtataksil, at pag-agaw ng pinaghirapan niya, pinili niyang tumayo muli, hindi bilang asawa ng isang lalaki, kundi bilang isang ganap at malayang babae. Ang pagkatalo ni Ricardo ay patunay na ang kasinungalingan at kasakiman ay may hangganan, at ang taong nanindigan sa tama ay sa huli ring mananaig. Sa paggamit ng sariling talino at talento, napatunayan ni Elena na ang tunay na lakas ng isang babae
ay nagmumula sa kakayahang igalang ang sarili at muling bumuo ng pangarap na minsang iniwan. Ngayon, nais naming itanong sa inyo, may bahagi ba ng kwento ni Elena ang sumasalamin sa inyong sariling karanasan? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, pipiliin ba ninyong manatili o lumaya upang muling magsimula? Naniniwala ba kayo na darating ang araw na ang mabuti ay gagantimpalaan kahit dumaan muna sa sakit? At kayo, kumusta na kayo ngayon? Napapakinggan ba ninyo ang sarili ninyong pangangailangan? Kung may mensaheng tumimo sa inyong puso, ibahagi ninyo sa comments. Mahalagang mahalaga sa amin ang inyong kwento at narito ang channel na ito para makinig at umunawa.